At gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Ano yan ang mga headlines sa Aksyon Davao? Nationwide all-out peace rally. Gisalmutan sa nagkalaing-laing sektor ug relihiyon sa nasud. Usa ka misa, kita niyang isip paghinumdum sa ika-40 diyas sa PNP sa 44. Simultaneous bomb drill sa Davao City. Nagmalampusod. Bomb squad ug emergency responders sa Dakbayan nagpakita sa ilang kahanas. Duha ka miyembro sa notorious nga bukaskot sa gang sa Dakbayan, sikop sa pulisya. Mayor Duterte, ibisita sila sa presinto. Ug Kalinan area, makasinati og rotational brownout sa Domingo. Ang mga maaksyon nga balita, sugta na! Para saan nga ba ang mga nakatambak ng mga relief goods? Tulad nitong DFD-15. Nananatili pa rin daw siyang kampiyon sa puso ng kanyang mga kababayan. Davao, Southern Mindanao, mayang hapon, adlaw nga Biyernes, Marso 6, tuig 2015. Kauban ang inyong mga maksyong timbalita at ugnamo mga balita ng impormasyon nga angay ni Masayra. Kinig sa Mike Portadera. Makita na usab kita sa laing nasod pinaagi sa Action International Channel kini si Jem Abanceli Arenas. Partner, may hapon mga kapatid, labot sa ika-40 kaadlaw nga kasumaran sa Mama Sapano encounter, usa ka lakaw kalinaw ang gihalad sa nagadayang sektor aron nga ipanawagan ang hustisya ingon man ang all-out peace sa Mindanao. Gisalmutan sab kini sa nagkalain-laing relihiyon sama na lamang sa mga Muslim ug Katoliko. Umaaksyon si Paulo Anota. Pasado alas 4 sa buntag ganina, sayong nagtapok ang nagkandaiyang religious sector, non-government organization o mga estudyante sa Islamic Center Compound sa Quimpo Boulevard ning syudad. Alang sa hiniusang pag-ampo o lakaw sa kalinaw, labot sa ika-40 kaadlaw nga kasumaran sa Mama Sapano encounter. Nagsindi kini og 40 ka kandila nga gipurmang peace sign, simbolo sa panawagan niini nga all-out peace. Ang matag kandila adunay nakadikit nga mga pangalan, 44 alang sa mga namatay nga Special Action Force, 18 alang sa mga namatay nga Moro Islamic Liberation Front members, 5 alang sa mga nadamay nga sibilyan, ug usa ka kandila alang matud pa sa wala pa mailhing biktima. Human sa hilom nga pag-ampo sa Islamic Center, gisunod gilayon ang paglakaw sa kalinaw sa tanang mga misalmot sa maong aktibidad, paingon sa San Pedro Cathedral alang sa pagsalmot sa usa ka misa kalinaw. Sayo kita nagmata para iampo labi na ang ika-40 diya sa pagkamatay sa mga Pilipino dito sa Mama Sapano. This is a nationwide activity. Simultaneously nangyayari ito sa Manila, sa Quezon City at hanggang mamayang hapon may mga pag-aalay pa na gagawin sa PNP camp sa EDSA. At dito rin sa Cotabato may ginagawang pagtitipon na katulad nito sa Kidapawan, sa Iligan, sa Zamboanga, Tawi-Tawi at yung iba pang key cities dito sa Mindanao. Pasado alas 8 sa buntag, gipalupad sa mga organizers ang mga kalapati at tubangan sa Monument of Peace and Unity sa may SP Building, isip simbolo sa ginaamgong kalinaw. Panawagan sa Program Director sa Initiatives for International Dialogue o IID nga si Lindy Prieto, dili unta gamiton sa mga politiko ang Mama Sapano encounter aron mubida tungod sa nagkaduol na nga 2016 national elections. Dakong epekto kuno ni sa pagduso sa Bangsamoro Basic Law. It's really muddled, coupled with what had happened in Mama Sapano. Sometimes in just a click, in just an instance, yung mga pinaghirapan natin in the years of really accompanying the peace process sa isang iglap talagang nawala na lahat. O nung nagkapait no kay murag daghan na kay nagbalandra para sa ilang mga plano para sa 2016 elections. Unta no makita nila sa ilang kasing-kasing sa ilang hunahuna nga mas dakong labaw sa tanan, mas dako nga hinungdan no ang pagdusok sa kalinaw diri sa Mindanao. Namintura sab ang mga misalmot gamit ang ilang kamot aron ipakita nga ang lain-laing kultura posibleng magkaiusa. Kauban ang mga estudyante, usa ka unity circle sab ang gibuhat aron sa panawagan nga magkaiusa ang tanang sektor.
kailangan natong manawagan para mawala kining mga prejudices na kini, para kung mawala kini, nagatuo ako na ang kalinaw musma. Yung maging visionary sila sa about sa peace process, ganyan. Tapos sana maging bold sila in para mapasa yung BBM. Ang maong kalihukan, hiduyugan sab sa nagandaiyang parte sa Pilipinas. Umaaksyon, Paulo Anota, News 5. Gabi usa ka misa ang gihalad alang sa mga mipanong nga PNP SAF Commando sa Mama Sapano encounter. Mitambong sa maong misa ang byuda ni SPO1 Lover Inocencio nga taga Panabo City. Ano ang report? Personal nga giistorya ni Bishop Romulo Valle si Lizelle Inocencio, ang asawa sa PNP SAF Commando nga si SPO1 Lover Inocencio nga namatay sa Mama Sapano encounter niadtong bulan sa Enero. Usa ka misa ang gihalad gahapon sa San Pedro Cathedral isip paghinumdom sa ika-40 diyas nga kamatayon sa 44 nga PNP SAF Commando nga namatay sa engkwentro tali MILF ug BIFF sa Maguindanao. Pareho lang gyapon sir, hostisya. Oo lang. Lakip sa mga mitambong sa misa mao ang mga opisyal sa Philippine National Police ug Armed Forces of the Philippines. Anaasab si Davao City Mayor Rodrigo Duterte kinsa misaad nga muhatag og 1 million pesos sa foundation alang sa mga pamilya sa PNP SAF 44. Next week, any day next week, mag-appropriate kami 1 million, but I'll give it to the foundation. I will not give it to the families. Total yung foundation na will take care of the educational needs of the orphans na walaan ng tatay. Sa karon nang hinaot ang mga pamilya sa mga namatay nga makabot na ang hustisya alang sa PNP SAF 44. Umaaksyon, Gemma Canseni Arenas, News 5. Uyon, matod pa si Senator Bam Aquino nga ipadayon ang pagduso sa Bangsamoro Basic Law. Pansumala niya, adunay mga probisyon ni nga angay i-revise. Gibutyag sab ni Aquino nga pabor siya sa ginadusong federalismo ni Davao City Mayor Rodi Duterte. Umaaksyon si Lerma Alingalan. Kontrobersyal karon ang pagpasa sa proposed Bangsamoro Basic Law kung BBL. Kini human ang nahitabo nga engkwentro sa Mama Sapano Maguindanao ni adtong Enero. Pipila ka mga senador o kongresista ang may question sa constitutionality niini. Ingon man ang sensiridad sa MILF o Moro Islamic Liberation Front sa hisgutan ng pangkalinaw. Apan si Senador Bam Aquino malaumon nga mapasa ang BBL. Uyon matud pa siya sa BBL. Apan adunay pipila ka mga probisyon ang gikinahanglan nga usabon aron mas hanay o komprehensibo ang pagtukod sa Bangsamoro entity. So I think maganda rin tong opportunity sa taong bayan natin na maintindihan rin yung proseso ng pagbubuo ng batas. So yes, I am for it, but at the same time, gaya ng marami sa mga legislators, we want to put in amendments to improve it. Karong bulan ang target sa Bangsamoro Transition Commission nga mapasa ang BBL. Apan, imposible na kuno nga mapasa kini sa targeted date. Sa karon anaa pa sa committee level ang BBL sa Senado. Sa Senado, nasa committee level pa siya. So actually malayo pa siya. Papasa pa yan sa committee level, pupunta pa yan sa plenary, magkakaroon pa ng plenary debates, magkakaroon ng period of interpolation, magkakaroon ng period of individual amendments, committee amendments, bago pa yan mapasa. So may proseso pa talagang kailangan pagdaanan, no? And ang mahalaga dyan, ngayon na nakatutok yung taong bayan dyan, talagang bigyan ng oras suriin, no? Gibutyag sab sa senador nga dili solusyon ang pagpakanaog sa presidente aron matuldukan ang kasamok o ubang problema sa nasud. Sa hisgutan ng politikal, suportado sab matud pa sa senador si Davao City Mayor Rodi Duterte ingon man ang ginasulong ni ining federalismo. Timalat, I think if he runs, it will be a good addition dun sa mga tumatakbo. I think yung pangarap ng maraming tao, gaya ko, kapag nakita natin yung tumatakbong presidente, lahat sila mga galing, lahat sila malilinis, lahat sila may plataforma na mahalaga, no? And I think si Mayor Duterte has that, no? He has the... Umaaksyon. Norma Alingalan, News 5. Natatubang karon og kasong 82 counts of murder ug 2 counts of frustrated murder ang kaning alkalde sa Tagum City nga si Ray Uy. Lakip na sa nakasuhan mao ang kaning Tagum Civil Security Unit Head nga si Conrado Palen, ang mga pulis nga sila SPO1 Rolly Sabit Sana o PO1 Alex Maniego. Ang triggerman nga si Urenster Azarcon o lain pag 24 katao. Sila matud pa ang nagpaliw sa Tagum Death Squad nga nakapatay og gatusan ka mga tao sukad nitong 2008 hantod tuig 2012. Really, I think the NBI filed a case against them.
for the crime of, I don't know, it's about kung ilang krimen yung nabasa ko lang din kanina. Naakaroon sa kustodiya sa Intelligence Unit sa Campo Crame si Police Superintendent Leonardo Felonia, ang ginatulong mastermind sa pagpatay sa negosyante nga si Richard King niadtong milabay tuig. Sumala ni Police Senior Superintendent Aaron Aquino sa PRO 11, voluntaryong misurrender si Felonia human nga migawas ang iyang warrant of arrest pulis. Posible nga dalon dinhi sa Davao City si Felonia aron manubag sa murder case nga gipasang at bato kaniya. Dati nakakustody siya sa IG, no, sa intelligence group sa Camp Crame. But I was told that there was a suspension order from the ombudsman. Bali 6 months lahat yun. And then when I coordinated with IG yesterday, he told me that Colonel Felonia voluntary surrender to them. Usa ka simultaneous bomb drill ang gipahigayon ganinang buntag sa nagkalain-laing area. Dinhi nasukod ang kahana sa bomb squad ug emergency responders sa Dakbayan. Ang tibok aksyon nakuha ni Lerma Alingalan. Para sa kapulisan kining tulo ka mga tawo nga sakay sa itom nga sakyanan sa Mamay Road ning Dakbayan sa Davao. Ang tulo gisuspitsahang nagdala og improvised mobil, gikordon ang area o gipacheck ang sakyanan sa K9 unit o EOD. Apan ang maong eksena, kabahin lang sa sunod-sunod nga bomb drill nga gipahigayon sa otoridad gipangunahan sa Technical Support Platoon, Central 911, DCPO, Task Force Davao ug uban. Ang mga tao natingala og nakurat sanglit daw murag shooting sa pelikula ang eksena. Apan sagad kanila gikalipay hinuon diyang nahibal-an nga drill ra ang tanan. Alang kanila importante ang drill sa pagpangandam sa otoridad aron daling makaresponde sa aktwal nga panghitabo. Masulti na ako, mayo siya kung sa ang maka-alarma sa tanang tao kay nakuha man jud ang attention ning ano so mas ma-aware ang uban. Ay, wala may idea. Totally wala may idea. Drill lang to siya pero unsay imong masulti sir nga naay murag ingon ani nga drill. Good job. Good job. Let's alert ta. Kung ay mga actual nga panghitabo. Unang mipahigayon og bomb drill ang otoridad sa Davao International Airport dinho sa ka-IED ang gipabuto. Ang ikatulong bomb drill gipahigayon gawas sa Davao City Overland Transport Terminal dinho sa ka motor na sab ang carrying vehicle. Sa pinakaulahing senaryo, usa ka IED na sabang mibusikad, apan itandi sa unang senaryo, aduna kini daghang casualty. Susama sa aktwal nga panghitabo, gikurdon usa ang area o gi-check sa EOD. Pagsuta sa EOD, usa ka IED pa ang ilang nakita sa area. Gipabuto kini pag-usab o gi-clear ang area, una gipasulod ang emergency medical team. Samaran ang pipila ka mga sibilyan og daling gidala sa ospital. Human ang 5 kasunod-sunod nga bomb drill, gi-evaluate sa head sa kada unit ang kaalerto o kahanas sa mga personahe. Gidayeg ang kaabtik sa SATO sa pag-secure og check sa area. Satisfactory sab matod pa ang gipakita sa emergency medical team. Dito, mayroong mga defects sa perform sa BNP sa SATO. Wala kami nakita nga defect. Perfect 100%. Yung sa mga mobile, mayroon konting defect o konti. Makorek na yun. So, darating na, kung may darating man na punwoods, prepare na tayo lahat. Apan pipila sab ka mga butang ang gikinahanglan kuno nga i-improve pa. Una na dinhi ang dugay nga pagtawag sa Central 911 unit ug ang perimeter o gilayon sa mga responders sa crime scene. Scenarios that we have underwent, ang area security more or less nasa 90% okay. First, ang coordination. Okay. But yung communication kailangan talaga. Pero sabi ni Sir kanina, nagka-problema doon. Kaya medyo natagal yung pag-respond. Abot na mga almost 30 minutes. So kung real scenario yun, wala na. Marami ng mga black or red. So, yun lang ang problema first. Second, kulang tayo sa
yung mga sign. Dili man perpekto ang gipakita sa tanang mga responders o kada unit, ang importante matod pa na practice ang ilang gikinahanglang buhaton panahon sa aktual nga panghitabo nga pagpamomba o bisan unsang emerhensiya. Umaaksyon. Lerma Alingalan, News 5. At ang duha ka membro sa salisigang gipresentar kay Mayor Odi Duterte og tugbok og Kalinan area makasinati og brownout. Kini ubang pang mga balita sa pagbalik sa Aksyon Davao. Duha ka membro sa notorious nga bukas kotse gang sa dakbayan sa Davao ang nadakpan sa pulisya gahapon. Na-recover kanila ang daghang mga gamit. Lakip na ang kwarta nga 190,000 pesos. Ang usa sa mga miduaw kanila gabi, partner sa presinto ha, si Davao City Mayor Rodrigo Malas lang Duterte. Umaaksyon si Mike Pasco. Gipresentar gabi sa Santa Ana PNP ngadto kang Mayor Rodrigo Duterte ang duha ka mga miyembro sa notorious nga salisigang sa Davao City nga sila si Dante Cuzo alias Uyong ug Francis Parantaw alias Istong. Ang mudo sa mga suspek mao ang mga briug mga sakyanan ug limason ang kutob sa mabitbit nga sulod niini. Gani ang pinakaulahing na biktima sa mga suspek maong negosyante nga giila nga usa ka Arthur Aguilar taga Tagum City. Nagpark lang matod pa ang sakyanan sa biktima sa Vinzon Street, Barrio Obrero, Davao City pasado alas 3 sa hapon gahapon kay namalit kini og mga construction materials apan sulod lang matod pa sa 45 segundos nga pagbiya niini sa sakyanan. Gisulod na kini sa mga suspek o gikuha ang bag sa asawa niini nga adunay sulod nga cash nga nagkantidad og 190,000 pesos, cellphone, relo ug pang importanteng dokumento. Apan tungod matod pa sa tabang sa kuha sa CCTV camera, daling na ila sa Santa Ana PNP ang mga suspek. Sanglit sulod gawas na kini sa presuhan sa Santa Ana ni adtong minor de edad pa kini. Malampusong na recover sa mga pulis ang bag sa biktima, relo, cellphone o mga dokumento. Apan ang cash ni ini nga 190,000 pesos, 66,000 pesos na lang ang nahabilin. Aduna sa daghang marijuana ang nasakmit gikan sa posisyon sa suspek nga si Parantaw. Ganiha base sa atong pagpalop na to nakakuha mo gud og CCTV. So although sa CCTV dili kay maklaro nga ang ato ang mga suspect kay medyo layo pero sa iyang barog dito na to siya na-identify sa iyang barog. Kay kaning man gud atong nadakpan is nadakpan na po ni siya before kapila ni nadakpan but because of that time minor siya ma-release. Aduna sa pahimangno ang mayor sa mga nanag-iya og mga sakyanan. Ang kaning mga salisid mo na uso karon giingnan tabita mo kamong mga tagiyag sakyanan ayaw ninyong biyae inyong sakyanan. Ayaw ibilin imong sakyanan sa ngilit-ngilit nga dili nimo mabalik day. Kasong kawat ingon man paglapa sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang atubangon sa duha. Umakson Mike Pasco, News 5. Sa atong latest update, 60,000 na lang ang na-recover gikan sa katunakawat na 190,000 pesos. Sa laing balita, Mayor Odi Duterte giatubang ang mga ginikanan sa tulo ka mga bata nga na-rescue ni sa Milabay gabi. Pagpangayo og pasaylo sa mga ginikanan, wala gidawat sa mayor. Atong ibalik si Mike Pasco alang sa report. Kasamtangan karong napriso sa Santa Ana PNP ang mga ginikanan sa tulo ka mga minor de edad nga naagian ni Mayor Rodrigo Duterte nga natulog daplin sa karsada sa Obrero ning syudad niadtong Miyerkules sa gabi. Ang maong mga ginikanan parehong emosyonal nga nangayo og pasaylo sa mayor ug misaad nga buhaton niini ang tanan aron nga dili na maglatagaw ang mga anak. Nanawagan ko mayor na hinaot mahatagan pa minimo og isa ka chance mapasaylo minimo og pag tagaan minimo og chance paningkamutan jud nako na ang ako ang anak dili na jud mahitabo nga naa sa gawas. Sorry ni pasaylo mayor. Ayaw na tagay ko anak ko mahimo ani wala ko. Gabi giatubang mismo ni Mayor Rodrigo Duterte ang mga ginikanan ug usa-usa kining gipa-explicar sa mayor kung nganong gipasagdan niini ang ilang mga anak. Apan wala misalir sa mayor ang eksplanasyon sa mga ginikanan. Matod niini tataw kuno ang ilang pagpasagad.
Gani desidido ang mayor nga pasakan og kaso ang maong mga ginikanan. Kamong mga amahan o inahan, inyong pasagdan ng anak ninyo, unya maglatagaw mo na gipalayas kaning tung bata nga tulo ka buok, mo nagipadakop nako ang ginikanan. Di na kinahanglan maingon sila ranan ilan ng obligasyon. So og dili mo gusto mo og daghang tao sa imong kinabuhi, ayaw mo panganak. Total ang gobyerno andaman. Gusto ka palaygit na adiha, gusto ka pills nga di ka mabuntis, mangayo lang mo sa inyong barangay captain. Pagpagawas mong tao sa kalibutan, biyaan ninyo murag iro. Ganiha, gipasaka na ang kasong paglapas Republic Act 7610 o balaod nga naghatag og proteksyon sa mga giabusong kabataan. Samtang gimando karon ni Duterte sa tanang mga chief of police sa syudad nga mohimo og pagroving matagabi aron nga i-rescue ang mga bata nga ginapasagdan sa mga ginikanan. Diin gilayon matod pa kining isulod sa balay dangupan. Gipaniguro sab sa mayor nga manubag ang mga ginikanan sa mga batang ginapasagdan. Umaakson Mike Pasco, News 5. Sa Pikas Bahin, makasinati og duha ka managlaing power interruption ang Mintal ug Kalinan area karong umaabot nga Domingo, Marso 8. Sumala ni Ros Luga sa Davao Light and Power Company, adunay ipahigayong upgrading works sa control facilities sa ilang substation. Hinungdan sa 30 minutos nga brownout gikan alas 12:30 sa kaadlawon hantod 1:00 sa kaadlawon. Sundan kini sa pagpatuman og corrective works and upgrading sa Kalinan feeder nga moresulta sa 8 ka oras nga power interruption gikan alas 6 sa buntag hantod alas 2 sa hapon. Nang hinaot si Luga nga masabtan sa ilang mga konsumante ang rason sa ipahigayong mga power interruption. Ang ipatuman nga power interruption tungod kini sa maintenance works ug walay kalabutan kini sa earlier announced nga power shortage. If there's, for example, a power interruption, an isolated case, much as we have to have lights, it would be recommended to use emergency lights rather than magdagkot kita og kandila. Mipahigayon og usa ka special meeting ang Regional Development Council sa Rehiyon 11 sa Public Safety and Security Command Center sa Dakbayan ganinang buntag. Tumong sa maong panagtagbo nga dawaton gikan sa DOST ang mga ekipo aron mas mapadali ang pagkolekta sa mga datos sa lakat sa panahon. Umaaksyon si Paulo Anota. Mismong si Department of Science and Technology o DOST Secretary Mario Montejo ang mibisita sa Dakbayan aron tagbuon ang mga miyembro sa Davao Regional Development Council sa Public Safety and Security Command Center ganihang buntag. Tumong sa maong panagpulong, maong ceremonial turnover sa 66 ka mga hydromet o hydrometeorological sensor sa Rehiyon 11. Ang maong ekipo mamahimong makakuha og datos sama sa kakusog sa ulan sa usa ka lugar ug ma-update dayon pinaagi sa cellular signal ang datos sa pag-asa. Magamit kini sa mga lokal na panggamhanan aron masalbar ang mga residente sa trahedya. Magamit kini sa mga lokal nga panggamhanan aron masalbar ang mga residente sa posibleng trahedya. 56 have been installed. We're targeting another 100. For all over the country, 1,500 na installed. We're targeting this year another 1,000. Dugang niini sugod pod kini sa ipahigayong Science Nation Tour sa DOST nga mulungtad sa tibok tuig sa 2015 ug sakupo ng 17 ka rehiyon sa nasod. Gibida sab ang Project NOAA diin makita ang mga datos gikan sa mga hydromet sensors. Karong hapon, duawon sa mga bisita ang duha ka mga proyekto sa DOST 11 sa Kalinan ug Panakan. Mahitungod kini sa pag-uma og beta project sa patubig. Napaka-importante ito, no, for us, for everyone. Especially to the rural areas. Ngayon, napipredict na eh. Napipredict na kung kailan mag-flooding, kung kailan dadating yung rain, kung saan magla-landfall, yung mga ganun technology. That during the last 4.5 years, the Department of Science and Technology has strengthened our infrastructure for
accurate weather forecasting. Lakip sa moong selebrasyon, usa ka konsyerto nila Popong Landero, Joey Ayala ug DJ Torch ang pagabuhatan sa Yusef Gym karong alas 5 sa hapon. Umaaksyon, Paulo Anota, News 5. Kabalo mo mga kapatid ng ang former heavyweight champion sa gikakulat sa tanan kay Mutombo mga kapatid. Alang sa kabalo mo segment for today at makauban si Radyo 5 anchorman Robert Hale. Daghang salamat mga kapatid. Sports Friday na sa Dakaron kay PBA All-Stars sa Palawan. Speaking of sports, kabalo ba mo mga kapatid? Yan ay pipila ka mga professional athletes nga late bloomer o ulahin na nagsugod sa ilang mga sports. Usa karong adlaw, sila ang atong trivia sa kabalo ba mo. Mga kapatid, si Hakeem Olajuwon gitawag nga one of the greatest centers of all time sa NBA, late na nagsugod og tula og basketball. Si Olajuwon itong bata pa sa Nigeria, Africa, soccer ang first love. Tungod kay taas siya, goalie or goalkeeper ang iyang posisyon. Sa edad na 15 years old niya itong nakitaan sa mga coach ang kataas si Olajuwon, gituduan kini sa mga Nigerian coaches nga modula og basketball ug didto nagsugod ang iyang passion for the game. Usa pod ka late bloomer kay ang basketballista nga si Thon Maker. Si Maker usa ka refugee gikan Africa nga mibalhin sa Australia aron makasibat sa gyera. Karon high school pa lang, 7 feet 1 inch na ang height o gitudlo nga mokuha sa trono ni LeBron James as the best player. Kay ang iyang speed walay katapat. Ang depensa murag halimaw nga sentro. Ang dribbling skills murag point guard. Ang passing pareha ni Magic Johnson. Iyang crossover ala Allen Iverson moves. Ang step back pareha kang Paul Pierce. O ang shooting murag 7-footer na Dirk Nowitzki. Musa karong 2017 ginahulat na kini sa NBA draft. Sa World Boxing, ang 7-footer nga heavyweight fighter nga si Tai Shandong of China gitawag nga The Great Wall. Ang iyang reach kay gaabot og 84 inches ug na-develop ang lawas tungod sa intense workouts. Ang higanteng Tsino nga si Tai Shandong late na nagsugod og boxing kay ang iyang first love kickboxing. Karon, sa edad nga 26 years old, the world is watching kay sa tulo ka professional fights niini, puro sensational wins ang iyang daog. Ang batang Mindanao nga si Jong Sahulga dominante sa mga triathlon competition sa Pilipinas ug abroad. Late bloomer kini sa triathlon ug nagsugod sa edad nga 28 years old. Kay iyang hilig basketball ug siya former Philippine team sa RP Youth Basketball. Sa sugod dili kabalo mo lang si Sahulga. Karon 3-time Durian Man champion sa Davao ug last year best time sa mga Pilipino sa lain-laing international competitions. Si Pambansang Kamao bago na himong world famous. Ilado na sa batang edad sa mga probinsya sa iyang fast hands ug boxing skills. Although taga Jensan, narepresenta po niya ang Daegu City sa boxing sa iyang age bracket. Bata pa di ay, ambisyon na ni Kamao nga mag-PBA player. Karon sa edad nga 36 years old, siya ang oldest rookie sa PBA history ug ang iyang running average 1 point per conference. Kung dili height mo, kulang na ako. Kwarta, wa, gihapon. Pero sa naungay na lang tamo daogan no? Takin po, takin. Best in takin. Best in takin. Mga katong 30 minutos nga siksik sa mga balitang impormasyon nga nagpat sa pinakamaksyon nga newsroom sa Takbayan. Alang sa dugang pang mga balita, lagon lang sa w.interaction.com. Ug ang atong birthday boy, maayo po imutakin basta modulag basketball. Happy, unsa ni? 92 o 29? Happy 29th birthday sa among cameraman nga si June Letihio. Ug mga kapatid, kung aduna may mga balita ang abot ninyo maaksyonan o dili ka mga litrato ug video sa mga panghitabo sa inyong lugar, i-post ang kini sa TV5 Davao Facebook page. Labaw pa sa balita. Aksyon Davao, kini si Mikey Portadera. Ug kini si Jem Avanceni Arenas. Saan man? Kailanman. Kapatid. Not that easy, hindi lang doon sa mga tira, lalo na yung bounce pass na yan, to get that through that ring. Iba kasi, when you're in the